Ang kwentong mapapakinggan nyo ay hango sa salaysay ni Ana tungkol sa nangyari sa nakababata niyang kapatid na nag-aaral ng college. Pinili ni Ana na hindi nabanggitin ang iba pang mga personal na detalye, katulad ng lugar ng pinangyarihan at edad o pangalan ng iba pang mga karakter na mababanggit. Pakinggan natin. Ako nga pala si Ana. At sa buhay kong to, marami na rin akong narinig na kwentong multo. Yung tipong ang setting sa isang malayong probinsya, tapos may nagpaparamdam. May naririnig na kaluskos sa bubong, may aninong gumagalaw sa bintana kapag gabi, at kung ano-ano pa. Pero sa lahat ng yun, may isang kwento na lagi kong ikinukwento kapag may nagtatanong sa akin kung may totoong paranormal ba akong naranasan. Dahil hindi ko nakita mismo, kung hindi dahil nangyari ito sa kapatid ko. At hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano talaga ang nangyari noong umagang yun. Sa totoo lang, tuwing napagkukwentuhan nga namin ang pangyayaring yun ay pinagtatawanan na lang namin. Pero noong araw na yun, halos mangiyak-ngiyak ang kapatid ko sa takot. Nag-aaral ng IT ang nakababatang kapatid kong babae noon. At nagkataon ding exam week ng panahong nangyari ang kaganapang ito. May ideya naman siguro kayo kung gaano ka-stress ang exam week, lalo na kapag college student ka. Halos wala kang tulog dahil lagi kang puyat, kape ka ng kape, at mga notes na nakakalat kung saan-saan. Ganon ang sitwasyon ng kapatid kong babae noong panahong yon. Halos 2 gabi na nga siyang kulang sa tulog sa kakaaral. Nasa kwarto lang siya buong araw na nagre-review. At ako naman, walang pakialam. Mahimbing ang tulog ko sa kabilang kwarto. Hanggang sa isang umaga ng Martes, bandang alas 4 o alas 5 ng madaling araw daw, nagising ang kapatid ko. Nagising siya hindi dahil sa alarm. Nagising siya dahil sa matinding gutom na nararamdaman niya. Yung tipong hindi niya kayang tiisin dahil talagang kumakalam ang sikmura niya. Siguro dahil gawa ng hindi na rin siya kumain ng hapunan nung gabi na yun dahil busy nga sa pagre-review. Kaya paggising niya, parang hinahatak siya ng tiyan niya pababa sa kusina. Tahimik pa ang buong bahay dahil masyado pang maaga at madilim pa ang paligid. Mapapansin din na madilim pa sa labas ng mga oras na yon. Yung kulay ng langit yung tipong malapit na mag-umaga pero hindi pa sumisikat ang araw. Ito yung mga oras na ang mga tao ay mahimbing pang natutulog. O kung may mga gising man, kadalasan matatanda. Pagbaba niya ng hagdan papunta sa kusina, may naamoy raw ang kapatid ko. Amoy sinangag. Mainit na sinangag. Yung amoy na parang bagong-bagong gisa sa bawang. Napangiti daw siya agad dahil sa naamoy niya. Gising na si Mama, sabi niya sa isip niya. Isang bagay na hindi na siya nagtaka. Dahil ang mama namin kasi talagang early bird. Yung tipong kahit alas 4 pa lang ng umaga, gising na. Minsan nga kapag nagigising ako ng madaling araw, naririnig ko na siya sa kusina. Nagpiprito, naglalaga, o nagtitimpla ng kape. At yun na nga ang routine ni Mama tuwing umaga. Pagpasok raw ng kapatid ko sa kusina, nakita nga niya si Mama. Nakatayo sa may lutuan gaya ng inaasahan. Nakatalikod, nagpiprito. At yung ilaw sa kusina nakabukas na rin. At yung tunog ng mantika na sumisitsit. "Good morning, Ma," sabi daw ng kapatid ko habang hinihila ang upuan papunta sa mesa. Hindi nga daw agad sumagot si Mama sa bati niya. Pero hindi na rin pinansin yon ng kapatid ko. Inisip niya,
Pagod lang siguro si mama. Nagpupuyat din kasi si mama minsan kapag may mga ginagawa sa bahay. Kaya umupo na lang ang kapatid ko sa lamesa at tumingin-tingin sa paligid. Kapansin-pansing tahimik pa ang buong bahay dahil ako tulog pa ako sa kwarto. At si Papa naman nasa trabaho pa dahil night shift siya. Kaya silang dalawa pa lang ang gising. Maya-maya pa, lumingon si Mama sa kanya at ngumiti ito. Yung simpleng ngiti lang, hindi nagsalita. Lumapit ito sa mesa at may dala ng plato kasama ng mainit na sinangag at pritong maling, yung paborito ng kapatid ko mismo. Inilapag ni Mama sa harap niya ang plato, ang maling at ang sinangag. "Salamat, Ma," sabi ng kapatid ko. Ngumiti lang ulit si Mama sa kanya. Tapos umupo ito sa tapat ng kapatid ko at tumingin lang. Gutom na talaga ang kapatid ko nung oras na yon, kaya hindi na siya nag-isip at agad-agad na nilantakan ang hinain ni Mama sa kanya. Kumain na agad siya. At ayon sa kanya, sobrang sarap daw ng pagkain. Yung sinangag daw tama lang ang alat, tama lang ang bawang at talaga namang nakakapaglaway ang bango nito. Yung maling daw crispy sa labas pero malambot sa loob. Habang kumakain siya, nagkuwento pa daw siya kay Mama tungkol sa exam week, sa mga kaklase niyang ayaw mag-review at sa professor nilang mahilig magpa-surprise quiz. "Kainis nga, Ma," sabi daw niya habang ngumunguya pa. "May isa akong kaklase, hindi nag-aral pero confident pa rin." Tahimik lang si Mama. Walang sagot. Nakaupo pa rin ito sa tapat niya habang nakangiti, nakatingin lang, hindi man lang kumakain, ni hindi rin umiinom at hindi nagsasalita. Pero hindi yun pinansin ng kapatid ko. Busy siya sa pagkain at pagkwento. Pagkatapos ng unang plato, nagtanong pa siya, "Ma, pwede pa?" Ngumiti ulit si Mama. Tumayo at lumapit sa lutuan. At ilang sandali lang, bumalik siya na may isa pang plato ng sinangag at maling. "Ang sarap nito, Ma," sabi ng kapatid ko. "Kahit ganito lang lagi ulam, okay na." Tahimik pa rin si Mama. Umupo ulit sa tapat niya na nakatingin, nakangiti at hindi gumagalaw. Nakadalawang plato pa nga raw ang kapatid ko. Ganun siya kagutom. Sa sobrang sarap nga doon ng pagkain, nag-request pa siya, "Ma, eto ulit lutuin mo bukas, ha?" Ngumiti lang ulit si Mama. Hindi pa rin nagsasalita. Pero hindi pa rin yun napansin ng kapatid ko dahil natuwa siya sa kinain niya dahil sa sobrang sarap nga daw nito. At dala na rin ng pagod niya. Kasama na rin ang antok at ang gutom na talaga namang napawi nung pagkatapos niyang kumain. Pagkatapos kumain ng kapatid ko, tumayo siya at nagsabi na, "Busog na ako, Ma. Salamat." Kinuhaan na rin niya ang pinagkainan niyang plato at dinala sa lababo para hugasan. Pagkatapos noon, nag-stretch pa siya ng kaunti. At inantok na rin siyang muli, siguro gawa ng kabusugan. "Babalik na muna ako sa kwarto, Ma," sabi niya. Hindi pa rin sumagot si Mama. Nakangiti pa rin. Nakaupo pa rin sa mesa at nakatingin lang. Kaya nagpasya nang umakyat ang kapatid ko sa hagdan pabalik sa kanyang kwarto. At pagpasok niya sa kwarto niya, dumiretso na kaagad siya sa kama niya. At humiga at hinila ang kumot. Halos makatulog na nga ulit siya dahil sa sobrang kabusugan. Pero pagkalipas pa ng ilang segundo, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. At pagsilip niya kung ano ang notification na iyon, doon niya nakita ang isang text notification. Galing kay Mama. Medyo nainis pa nga daw siya nung una
Kasi bakit ka pa nga naman magte-text kung nasa baba ka lang naman? Binuksan niya ang phone niya at binasa ang message. Nak, pwede ba ikaw muna magluto ng almusal niyo mamaya? Nasa palengke pa kasi ako. Baka tanghaliin ako kasi may dadaanan pa ako. Tumigil ang mundo ng kapatid ko sa nabasa niya. Nawala ang antok niya dahil sa gulat at pagkalito. Bigla siyang napaupo sa kama habang malakas ang kabog ng dibdib. Mabilis niyang binasa ulit ang message. Paulit-ulit. Nasa palengke pa kasi ako. Nasa palengke. Nasa palengke. Hindi nga daw agad nag-sink in sa utak niya ang mensahe. Siguro mali lang. Siguro nagbibiro lang si mama. Siguro may ibig sabihin lang na iba. Kaya nag-reply ang kapatid ko na may halong pagkalito at kaba. Ma, anong palengke? Nasa baba ka lang ah. Ilang segundo ang lumipas. Nag-reply si mama. Ha? Wala ako sa bahay. Kakadating ko lang dito sa palengke. Nanlamig ang katawan ng kapatid ko sa confirmation na iyon ni mama. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga ng malalim. Parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng kwarto niya. At noong mga sandaling yun ay dahan-dahan niyang naalala ang lahat. Yung amoy ng sinangag, yung maling, yung ngiti ni mama, yung katahimikan, yung paraan ng pag-upo nito sa tapat niya. Hindi nagsasalita, nakatingin lang at nakangiti. Mabilis siyang tumayo sa kama. Hindi na siya nag-isip ng kung ano-ano pa. Hindi siya bumaba sa kusina para mag-check kung nandoon nga talaga si mama. At hindi na rin siya sumigaw. Ni hindi siya nagtanong, kundi diretso siya sa kwarto ko. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ko ng malakas, na naging dahilan para magising ako bigla sa gulat dahil mahimbing pa nga ang tulog ko ng mga sandaling yon. Ano ba? Hindi ko na nga natapos ang sasabihin ko kasi nakita ko na ang mukha ng kapatid ko. Maputlang maputla at ninenerbiyos. Halos umiyak na nga rin ito. Pwede ba akong tumabi sa'yo? Sabi niya. Hindi ko na siya tinanong kahit nagtataka at nalilito pa ako. Sumiksik siya sa kama ko. Hinila ang kumot at tahimik lang siya. Walang kibo. Pero ramdam ko na nanginginig na ang kapatid ko. At hindi siya umalis sa tabi ko at doon na rin siya inabot ng umaga. Hanggang makauwi na si mama. Mga bandang 7:00 ng umaga nang dumating si mama, galing nga siyang palengke. May dala pa nga itong mga gulay at karne na pinamili niya. Normal na normal nga lang at wala naman siyang alam sa nangyari sa kapatid ko. Bakit hindi pa kayo nag-aalmusal? Tanong niya. Doon lang nagsimulang magkwento ang kapatid ko. Isa-isa niyang idinetalye sa amin ni mama ang nangyari noong umagang iyon. Simula sa paggising niya, sa pagkain, sa 2 plato ng sinangag, sa ngiti, sa text message. Tahimik nga lang si mama habang nakikinig sa kwento ng kapatid ko. At pagkatapos niyang maikwento ang lahat ng iyon, pumunta si mama agad-agad sa kusina. At matapos lang ang ilang sandali, bumalik siya. Maputla ang mukha nito na may halong pagkagulat. Totoo ba? Tanong niya. Tumango lang ang kapatid ko. Hinugasan mo yung plato? Opo. Natahimik na ulit si mama. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi namin makakalimutan. Naghugas ako ng mga plato bago ako umalis kaninang 3:00. Walang naiwan sa lababo. At may isa pang bagay na nagbigay ng kilabot sa amin. Ang maling, hindi kami nagluluto noon nung mga panahong yon. Kasi nga mahal daw ang sabi ni mama, kaya ayaw niyang bumili ng maling. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano ang nangyari.
kung sino ang naghain ng pagkain sa kapatid ko, kung sino ang nakaupo sa tapat niya habang kumakain siya, kung sino ang umiti sa kanya habang nagkukwento siya tungkol sa exam week, at kung sino ang nagluto ng sinangag at maling sa kusina namin noong madaling araw ng Martes. Pero may isang bagay pa ang kapatid ko na sinabi pagkatapos ng ilang taon. May detalye daw siyang hindi agad sinabi sa amin noon. Habang kumakain daw siya, may napansin siya sa mga mata ni Mama na kaharap niya. Akala niya noon pagod lang. Pero ngayon daw, hindi na siya sigurado. Kasi buong oras na kumakain siya, hindi daw kumukurap si Mama. Ni isang beses. At yung ngiti, hindi daw nagbabago. Kahit isang segundo. Yung tipong nakapirmi lang. Parang hindi talaga tao. Matapos nga ng lahat ng ito ay 2 linggo naming inobserbahan ng kapatid ko kung mayroon bang mangyayari sa kanya. Dahil natakot rin kami sa kwento niyang yon, lalo na doon sa bahagi ng pagkain. Dahil gawa ng nakapasok nga ito sa katawan ng kapatid ko, kaya hindi rin namin alam talaga kung ano ang mangyayari sa kanya. Pero sa kabutihan nga ng Panginoon ay wala namang nangyari. At ligtas ang kapatid ko hanggang sa ngayon. Pero hanggang ngayon, nananatiling isang malaking tanda ng tanong sa pamilya namin ang nangyaring yon. Sino o ano ang nasa kusinang nagawang maghain ng pagkaing paborito ng kapatid ko? Sino ang nagluto ng almusal? Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagpaunlak na makapagbahagi ng kwento ko. Sana nag-enjoy ang lahat ng nakarinig. Maraming salamat, Ana.